Guys, pupuntahan ko itong bahay kubo dito sa may gitna ng palayan. Alamin ko po kung may nakatira o wala. Mag-scout tayo dito ng matutulungan natin. So malapit na ako dito, guys. Napadaan ako dito sa may palayan at isang bahay kubo ang napansin ko na akala ko walang tao o walang nakatira. Kaya sinubukan kong lapitan at dito similip po ako dito sa loob at napansin kong isang matandang babae na nagsasaing. Habang tinitingnan ko po siya, mukhang nakakaawa po. At mayroon din akong naririnig na mga boses ng kabataan na naglalaro sa loob ng bahay. At dito, inikot ko yung bahay niya at nag-o-observe ako kung sino ang mga kasama niya dito. So, susubukan ko siyang kausapin ang matanda. Lalapitan ko siya para alamin kung anong kabuhayan niya at sino ang mga kasama niya dito. Kasi may mga bata na naglalaro sa loob. Ay, Nay. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon naman. Nay, kayo lang po mag-isa dito? Opo, may kasama po yung mga apo ko lang. Ah, yung apo mo. Basta naman ang mga magulang ng mga bata. Nandiyon po sa alang-alang, may asawa na pong iba. Nay, ilang taon ka na, Nay? 73. 73 years old ka na. Opo. So, may asawa ka pa? Wala na po. Wala ka ng asawa. So, anong kinabubuhay mo ngayon, Nay? Minsan po, naghihilot. Naghihilot ka. Opo. Tapos minsan na kakaano ko ng bigas, binibigyan ako. Binibigyan ka ng bigas. Yun. Maliban sa panghihilot mo, ano pa yung kinabubuhay mo? Wala na po. Wala na. Ayun lang. Paano naman yung mga apo mo na ikaw ang nagpapakain sa kanila? Nagtataka nga po ako, sir. Kung saan ako, basta pag nakalo ko kahit isang salmonan lang. Pinagkakasya nyo na lang ang isang salmon na bigas sa inyong apat. Oo. So, hindi ba nagpupunta yung magulang ng mga bata? Nagpupunta rin dito. Mahirap din ang kalagayan niya. Minsan, sasabihin sa akin, nanay, kunting tiis. Sige lang. Tiis na lang kasi wala tayong ibang magawa sa buhay, di ba? Opo. So, andito yung mga apo mo sa loob. Ayan, dalawang nandyan. Yung isa nandun. Uy, labas nga kayo. Labas daw kami. Ito yung kwarto nila, hinihigaan nila. Ito ang ano namin, higaan. Nagtatago yung mga apo niya. Lukulukong yung ay, nako. Nakakahiya. Ayun. So ngayon, wala kayong bigas ngayon, Nay. Wala na po. Wala nang bigas. Pero ganito, Nay, babalikan kita dito, Nay. Dahil napadaan ako dito at nakita ko itong bahay nyo. So babalikan kita dito para makapag-abot ako ng tulong sa inyo. Marami po. Lalong-lalo na ngayon, malapit na magpasko. Opo. So makapagbigay tayo ng pamasko po sa inyo, bigas at saka konting grocery ang makaya nating maiabot sa inyo, Nay. Salamat po, sir. Sige po, Nay. Malaki na pong ano sa amin yan. Maraming salamat. Sige, tutulungan kita, Nay. Natuklasan mo kami. Nakakaawa itong si Lola. Sa kanya iniwan ang tatlong apo dahil ang anak niya nag-asawa na ng iba. Sa edad niya dapat nagpapahinga na siya at tinutulungan siya ng mga anak niya. Pero ang nangyayari ngayon, siya ang kumakayod para buhayin ang tatlo niyang apo. Ginagawa niya nanghihilot para magkapera at minsan daw binibigyan na lang sila ng bigas para lang may makain araw-araw.